Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa pagdiriwang po ng ating banal na misa, patuloy tayong magdadasal para sa lahat ng mga may karamdaman. Hihilingin natin through the intercession of Padre Pio na nawa sila ay magkamit ng kagalingang hindi lamang pangkatawan, lalo't higit kagalingan ng mga sakit pangkaluluwa. Tayo po ngayon ay sinasamahan din ng Cura Parroco ng Parish of Immaculate Conception, Mataas na Kahoy, na dating Cura Parroco ng Santo Tomas Parish, Father Odong Dimaapi, who are joining us, who join us to celebrate Mass, to concelebrate together with the alumni of St. Bridget's College, Batangas City, from batch 63 to 67. Ipagdadasal din po natin ang kanilang mga intensyon habang sila ay kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon.
Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Na magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas sa kuweba si David at humiyaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig ko kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito ang ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ang hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan ninyo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalampa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasampungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kahabagan, kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang
magagahis ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig. Ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawa tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyo pong pakikilahok ngayong umagang ito sa ating banal na misa, malugod po namin kayong wine-welcome, lalo na po yung mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at hindi lang po sa Pilipinas, ganon din po yung mga nanggaling pa sa iba't ibang bansa, mga OFW returnees na naririto ngayon para maranasan ang habag at awa ng Diyos through the intercession of Saint Padre Pio. We also would like to welcome the group of Konsehal Nilo, ating kaibigang Konsehal Nilo Katipon at ang kanyang may bahay, Attorney Mel Katipon. Kasama po natin dati sa legal department ng Archdiocese ng Lipa at kanyang mga kasamahan na ngayon ay consultant din po ng Santo Padre Pio sa temporal goods and other legal matters. Welcome po sa inyo, Konsehal and Attorney at sa inyong mga kasamahan. At sa inyo pong lahat na nagmamahal at devotees ni Santo Padre Pio, kasama na rin nating wine-welcome at binabati ang grupo ni Father Odong, yun pong batch 63 to 67 ng St. Bridget's College na nagtipon-tipon at ang una nilang ginawa ay makapagdiwang ng banal na misa dito sa Pambansang Dambana. Welcome po sa inyong lahat. Minabuti ko pong simulan ang pagbabahagi sa inyo ngayong umagang ito sa pamamagitan ng maliit o maiksing katisismo. Meron pong 7 sakramento ang simbahan.
And most of you, kung kayo ay graduate ng Catholic school or kahit hindi graduate ng Catholic school, ay alam nito. Ang door to other sacraments or pintuan ng ibang mga sakramento at pinakamahalagang sakramento ay ang binyag. Ano ho? At kasama niyan, na kung tawagin pag pinagsama-sama sila ay Sacrament of the Living, ay banal na Eucharistia, yung ating pinagdiriwang ngayon, at ganun din po ang confirmation. Kaya pag kayo ay adult na nabinyagan, itong tatlong ito ay sunod-sunod ninyong tatanggapin. And then, realidad ng buhay natin, yung tayo ay mahina, nagkakasala, at kailangan nating makabalik sa Diyos. Kaya nandyan po ang sakramento ng pakikipagkasundo, at hindi lang sakramento ng pakikipagkasundo, kundi sacrament din po ng anointing of the sick. So, yan po ay 5. Pero, may iba pang mga sakramento din na kailangan natin para palakasin pa tayo sa ating mga buhay pagpapakabanal. Katulad po ng other sacraments, nabanggit ko na ang confirmation, nabanggit ko na din po ang anointing of the sick. Yung mga sinusugo ng simbahan formally to preach and continue to bring the message of hope. At yan po yung sacrament of the priesthood, na kung saan nakikita ninyo ang aming dalawa, no po, sa example ng sakramento niyan, si Father, ako po, and si Father Odong. So, meron ba akong nakalimutan? Meron ba akong nakalimutan, Father? 7. Baptism, Eucharist, confirmation, anointing of the sick, reconciliation, priesthood. Anong nakalimutan ko? 6. Anong nakalimutan ko? Yan. Sorry. Senior moment. Kayo na nandyan na hindi naman nagle-lessen ng dignidad ninyo, katulad namin, katulad nating lahat, tinatawag sa pagpapakabanal. At yan ay kung tawagin ay sacrament of matrimony. Ba't ko po binigyan ng emphasis ito? Sapagkat yung 6 na yun, ang pundasyon ay sacrament of baptism. Kaya ang tawag sa kanya ay pintuan ng lahat ng sakramento na hindi masyadong naintindihan ng marami sa atin bilang mga binyagan. Bakit mahalagang bigyan ito ng emphasis? Sapagkat sa bisa ng binyag, hindi lamang po nagkakaroon tayo ng opportunity to receive other sacraments, kung saan mang buhay o estado ng buhay tayo tinawag. Sa bisa ng binyag, tayo rin po ay tinatawag sa 2 bagay. Una, maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus o maging kaibigan ng Diyos. At hindi lamang maging kaibigan ng Diyos, pag naging kaibigan natin ng Diyos, kung saan tayo tinatawag sa bisa ng binyag, tayo rin ay sinusugo matapos maging kaibigan ng Diyos upang maghatid ng pagmamahal at pag-asa sa iba. Technically, ang tawag po dyan ay pagiging disipulo, at pag tayo'y naging disipulo, tayo rin ay magiging apostol. Unahin natin yung pagiging disipulo. Sa simpleng pagpapaliwanag, ang pagiging disipulo ay pagiging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. At paano ba tayo magiging kaibigan ng ating Panginoong Jesus? Una, katulad ng ating pakikipagrelasyon at pakikipagkapwa, hindi tayo magkakaroon ng kaibigan kung unang-una hindi naman tayo pleasant. Kung hindi naman bukas ang ating puso para sa iba, para makipagrelasyon sa iba. Ay ganyan din sa karanasan natin sa Diyos. Para tayo magkaibigan ng Diyos, unang-una, ibukas natin ang ating puso sa Kanya. I-open natin ang ating buhay sa Kanya. At napakahalaga,
maging totoo tayo sa Kanya. Huwag tayong magtago sa Kanya. Ang isang tunay na kaibigan ay bukas sa kanyang kaibigan. Ang isang tunay na kaibigan ay handang maging totoo sa harap niya. Kung hindi tayo totoo sa ating mga kaibigan at takot tayong magbukas sa kanila, ay di ang turing natin sa kanila ay hindi tunay na kaibigan, kundi kakilala lamang. At ganyan din tayo sa Diyos. If we cannot open our life to God, if we cannot be truthful to God, then hindi natin siya kaibigan. And we should not expect to establish a genuine relationship with God kapag ganyan ang ating disposisyon. At bunga niyan, bunga ng ganyang disposisyon, pagiging bukas, pagiging totoo sa harap ng Diyos, nakakabuo tayo ng relationship. Nakikilala natin si Jesus. At pag nakilala natin, doon papasok yung tinatawag na pagsugo sa atin. Hindi natatapos sa pagiging kaibigan ni Jesus ang ating pananagutan bilang mga binyagan, sapagkat discipleship should lead us to becoming an apostle. Pagkatapos nating maging kaibigan si Jesus, nakabuo tayo ng relasyon sa Kanya, ang susunod, susuguin din tayong maging tagapaghatid ng pagmamahal, awa or habag at pag-asa ng mga taong nawawalan nito. From relationship, from prayer and contemplation, which is an indication or manifestation of genuine relationship, sinusugo tayo para yung sa language ng simbahan, go into the deep. Enlarge your tent. Make disciples of all nations. At yan ay para sa lahat ng mga binyagan. Maging katulad ng kanyang mga pinili sa ating mabuting balita ngayon. Maging tagapaghatid din po tayo ng pagmamahal, habag at pag-asa ng Diyos. Yan ang tinanggap nating binyag o yan ang pananagutan natin bilang binyagan. At yung dalawang yan, kapag ating naisasabuhay, sa isang salita ay kabanalan. At doon lahat tayo tinatawag. Regardless of your vocation in life, whether you are called to live the merits of sacrament of matrimony or sacrament of priesthood, kung doon kayo tinawag, iisa ang inaasahan sa atin. Tayo ay magiging banal. At ang ekspresyon ng pagiging banal sa konteksto ng ating mabuting balita ngayon ay dalawa. Maging kaibigan tayo ng ating Panginoong Jesus, yung kung tawagin ay become disciples or to become disciples, at sa pagiging kaibigan natin, maging tagapaghatid tayo ng habag, pagmamahal at pag-asa sa iba, na ang ibig sabihin ay maging mga apostles din po tayo. Ngayong umaga, mga kapatid, yan ang iniiwang hamon sa atin sa biyaya ng binyag na tinanggap natin. Nasaan na tayo sa paglalakbay sa kabanalan? Tayo ba ay disipulo na? O tayo ay malayo pa? Tayo ba ay nandun na sa pagiging apostol? O tayo ay nagdududa pa o nawawalan pa ng pag-asa? Sa araw na ito, lalo na sa oras na ito, pagnilayan natin yang pananagutang yan bilang mga binyagan. Huwag nating isasantabi yang napakahalagang pagtawag na yan sa atin to become real disciples and eventually become the real or the next apostles of Christ by virtue of our baptism.
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alok at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayuan lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang laging hanap, loob ko ikaw ang tanging hangat, nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit na ang papuling ialay. Ngunit ako, ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. 我。
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito ko ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpapalagay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magdinay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes sa ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating pong February 20 hanggang 24, sa kauna-unahan pong pagkakataon, ang National Shrine of St. Padre Pio, Confraternity of St. Padre Pio, dito po sa Santo Tomas, Batangas, ay magkakaroon ng devotion promotion sa Bangkok, Thailand. Magkakaroon po ng banal na misa na pangungunahan ng Arsobispo ng Lipa sa Cathedral of Assumption sa February 21. Yun pong mga interesado at nagnanais maging bahagi nito, kayo po ay aming inanyayahang makilahok sa historical and milestone na gawaing ito bilang pasimula ng pagpapalaganap ng debosyon ni Santo Padre Pio, hindi lamang sa Pilipinas, kundi po sa Asia at sa buong mundo through our overseas Filipino workers at ganun din po para po sa ating mga Pilipino na nagdadala ng pananampalataya sa ibang bansa. Kung kayo po ay merong mga kamag-anak na nagtatrabaho sa Thailand, pwede nyo pong sabihin sa kanila na darating ang relikya at ang imahe ni Santo Padre Pio, devotional image ni Santo Padre Pio sa Thailand, February 20 hanggang 24 po. At kung kayo naman po ay interesadong makilahok sa promotion devotion na ito, pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming pamisahan or sa amin pong office para po mailista namin ang inyong pangalan. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag Kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may